Kasi pag nangyari na magdesisyon kang mahalin itong taong ito, hindi pwede magsasabi ka na may percentage ang pagmamahal. Kanina, alam mo, Ejong, naguguluhan na rin ako nung sinabi mong may 60-40. At ang palagi mong sinasabi, para na lang sa bata, para na lang sa bata. Unang-una, ang dapat mong gawin dito, yung binuo mong hatred, yung galit na yon, kailangan mawala. So mas maigi at mas maayos, umpisahan mo ng tama. Magpatawad ka sa nangyari. Tapusin mo kung ano yung dapat tapusin at umpisahan mo yung dapat umpisahan. Kung meron kang tinatapos at sabihin na natin, wala na kayo ni April, wala na rin, at pinatawad ko na yung nangyari sa kanila ni Buboy at ni April. Gusto ko nang maayos na to. Then, makikita mo, magugulat ka, all of a sudden, mai-inlove ka bigla kay Richelle ng buong buo at walang porsyento. Sana maintindihan mo yon at maging maayos at mag-mature ka para maging mabuti kang tao, mabuting tatay sa iyong anak. Yun lang po. Kapayapaan. So nakikita ko sa sitwasyon na ito, ang kulang. Kaya, Ejong, sa nangyayari sa buhay mo, dapat tingnan mo rin yung kapayapaan. Una-una yung paghiganti, isang hadlang, no, sa pag-ugnayan. Dapat ito ay mapalitan ng pagpapatawad at pagmamahal. Kaya magandang tingnan ng sinasabi ni Jesus na kapayapaan ang pinakamainam. At siguro pagka ating isa pamuhay yung kanyang mga aral at utos at sa tulong rin ng Espiritu Santo, yun ang ating panghawakan na pag tayo ay nakatutok sa kanyang mga aral at turo, katulad ng pagmamahal, pagpapatawad, ay hindi mapawalay ang ating buhay. Kung pag siya ang ating gawing gabay sa buhay natin, ay hindi tayo mapapawalay sa buhay. Marami pong salamat sa ating mahal na trio tagapayo. Hindi ko lang alam kung sa puntong ito, April, ay ang pagpaalam mo kay Ejong o ang paghingi mo ng tawad ang magiging unang hakbang para din makapag-move on na siya at matanggap na niya na ang relasyon ninyong dalawa ay tapos na at marahil makahingi ka ng tawad sa kanya. Handa ka bang gawin yon, April? Ganun na lang. Huwag na lang tayo magkita para para wala nang magagalit. Kung nasaktan lang kita noon, sana mapatawad mo ako sa mga ginawa ko. Mahalin mo na lang yung pamilya mo. Mahalin mo na lang si Rachel. Sorry. At para kay Buboy, April? Umano lang tayo. Umiwalay na lang tayo. Hindi. Kayo naman, sobra naman yung reaction nyo. Humiwalay na lang daw sila. Humiwalay na lang kami ng lugar. Ng tirahan. Sorry, Chang, medyo Parang akala ko dadaling ko kayo lahat sa ambulansya. Hindi kayo kasya. Diyos ko, Panginoon. Hindi. Hihiwalay sila, meaning sila na ang iiwas. Akala ko lahat kayo inatake sa puso. Hindi ko kayo masasakay sa ambulansya. Ulitin mo, liwanagin mo naman kasi yung sinasabi mo, April. Ayun nga po, umiwalay na tayo ng lugar sa kanila para wala nang gulo. So, hindi ibig sabihin na iiwan mo si Buboy? Hindi po. So, hindi rin naman ibig sabihin nun, Buboy, porket narinig mo na may naging pagtingin pa pala kahit paano noong mga ilang araw na nakaraan, itong si April, hindi naman ibig sabihin iiwan mo siya. Ang swerte mo kaya sa kanya. Tingin ko itong nakakapagbigay ng swerte. Itong mga buhok na to. Gwapo mo dyan sa buhok mo na yan. Actually, Chang, itong dalawang lalaking to, gusto ko lang sabihin, ikaw, Buboy, ang swerte mo kay April. Actually, ikaw din, Ejong, Ejong, swerte mo na rin kay Richelle. Ngayong narinig mo na nakapagpaalam na sa'yo, humingi na ng tawad si April. Sapat na ba yun para tuluyan mo nang kalimutan siya? Paano? Sapat na po sa akin kasi nahingi naman po sila ng tawad eh. Ngayon, ibubuhos ko na lang po yung pagmamahal ko kay Rachel tsaka sa anak niya, anak namin. At Richelle, ikaw, anong iyong desisyon? Ayun po, na
Gagawin ko po lahat para po kay Ejong na maging maayos po yung buhay namin tsaka po nung anak namin. Gagawin ko po yung the best para po sa pamilya. Edzo, wag mong antayin na dumating na naman, maging mapaglaro na naman ang tadhana, lumayo naman na si Richelle sa'yo, tapos marirealize mo na naman, nako, nawala na naman ang isang taong hindi ko pinahalagahan. Sana makita mo rin yung kahalagahan ni Richelle at ng anak ninyo. At hangad namin ang maayos na buhay para sa inyong 5. Kaya maraming salamat sa tiwalang binigay ninyo sa aming programa. Amina na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral na naman po tayong natutunan. Gustuhin man nating ibalik ang nakaraan, mas mahalagang pagtuunan na lang po natin ng pansin ang kasalukuyan. Sabi nga, sa pagmamahal, walang katiyakan ang sinuman na hindi masasaktan. Kaya dapat lagi tayong handa sa mga magaganda at masalimuot na kwento ng bawat pag-ibig. At kung nais nating magkaroon ng wagas na kaligayahan, dapat maging masaya tayo na makita ang ating minsang minahal ay maligaya na sa pinili niyang mahalin. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, sa pag-ibig, may iniiwanan at meron ding binabalikan. Pero lahat ay maaring masaktan kapag hindi natuto sa dating karanasan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa lagi niyong pagtutok at talaga naman ang support at pagmamahal ninyo sobra-sobra, kaya thank you po sa inyo. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Siyempre pa sa colorful na dance squad. Kay charming na B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga certified sausawero at sausawera. At sa mga bisita po natin na nagbahagi ng kanilang kwento dito po sa ating programa. Maraming salamat din po. At syempre, salamat din sa mga sausaweros natin from Los Angeles, California, sina Tito Don and Tita Evelyn Ortiz. Thank you, Tita. Naku, maraming salamat. At sa mga kapatid po natin, mga balikbayan, aba, welcome kayo anytime na bumisita dito sa aming studio nang makanood kayo ng live. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, mainit na usapan sa Part 2 ng Face to Face sa Palawan. Ang kapatid ko raw po nakadapa, hinila ni Janet yung kamay. Nakataob siya, inapakan yung likod, ginanyan yung likod, sabay nila yung kamay. Away na humantong sa balian ng buto. Bakit niya ginawa yan sa'yo? Pinagbabawalan ko lang naman po kasi siya ng umalis ng boarding house kasi nga po nakainom nga po siya. Umalis nga po ako sa kanya dahil po sa ginagawa niya sa akin dahil sa pantututok niya po ng kutsilyo. Dahil si ate na in love sa gwapo. Tanga ang anak ko, patay na patay sa anak niya, inaamin ko yan. Sobrang gwapo siguro yung John Rich, ano? Diretsa ang tanong, gwapo ka ba? Ginamit nga ba ang pagmamahal para makapanakit ng kinakasama? Ako ba ang magbahabol na ikaw ang gumagastos sa lahat ng expenses papunta ko doon? Ang nanay talagang titiisin ang lahat, mabuo lang ang pamilya, ginawa mo nang ang punching bag. May magmamahal pa ba sa kanya? Makakayanan mo pang mahalin siya? Face to Face, ngayong Miyerkules, 10:30 a.m.